Hello everyone, beautiful people. How are you? Have a pleasant day. As you can see, I'm here with the screen popping my photos. These photos taken long time ago. Some of them taken in abroad, some of them took here in Philippines. I'm showing you the reality versus expectation. Ayan, ang topic natin ngayon. Okay? During the pandemic time, I'm not able to go back to abroad because of the strictness of everything. Pandemic nga naman. So, as people say, when they handed you a very sour lemons, you should and must make a sweet lemonade. At iyan ang nangyari sa atin dito sa Pilipinas. Looking back sa mga pinagdaanan natin, it's not easy. Never been easy. It's a roller coaster ride. Andyan ka naiiyak na. Andyan ka na nawala na lahat ng mga mahal mo sa buhay dahil iniwan ka na nila. Nakahanap na sila ng mga tao at iba. But then you must accept. Yan na ang pagpasok ng acceptance sa buhay natin. Once you accept things, mas maganda na ang flow, mas makaka-concentrate ka na kung ano ba yung goal mo sa buhay mo. And reflection, looking back on these photos, nakangiti na ako. I thought before hindi ko kakayanin. I thought before mamamatay na ako kung wala sila. I thought before na ang pag-aasawa ay talaga siya naman ang tagasagip sa buhay natin. But then, kapag inaccept mo ang mga heartaches at trials sa buhay mo, mapapanatili mo at makikita mo ang inner strength na nakatago diyan sa sarili mo. Andyan na yung trials na paano na ako mabubuhay. As you can see on the photo, I'm cuddling dogs. Ang mga dogs ko ang siyang naging happy pills sa buhay ko. Sila yung naging outlet ko. Magpahanggang ngayon, wala akong kasama, sila lang din ang kausap ko. At then, on the other side of myself, nakita ko na ako ay isang pet lover. Kaya sila din ang naging isang motivation ko sa buhay. How would be kung ako'y mamamatay, paano na sila? Sila'y 100% kakatayin. Diba? So, ganun din ang buhay. Kapag susuko-suko ka, lalampa-lampa ka, naharapin ang mga trials sa buhay mo, kapag iniisip mo na katapusan na ng mundo, dahil nawala na ang mga mahal mo sa buhay, ay mamamatay ka na. No! Big no! Yan ang wag na wag mong gagawin. Isipin mo kung anong mission mo sa buhay. Bakit hanggang ngayon, sa kabila ng trials, ay nandyan ka pa rin nakangiti, kasama ng mga hindi mo inaasahang tao at mga animales sa buhay mo. Yan, mahanap mo ang mission mo sa kabila ng mga trials na nangyari sa'yo. Kaya yan mga kaibigan, andito na naman ako, motivation, inspiration po para sa ating lahat, including myself, na minsan kailangan natin ng mga reminder natin sa pagdidinig ng mga istorya ng buhay ng bawat isa sa atin. If we can get the very good positive impact sa mga istorya ng buhay-buhay ng mga kasama at kaharap natin, ayan, na-uplift din ang sarili natin. Kung kaya nila, kaya mo rin. At huwag kang lalampa-lampa. Dahil nga yung iba nagpupunta dito sa Pilipinas mag-business, bakit ikaw hindi? Sarili mong bayan, di po ba? Ayan. Thank you so much everyone sa mga naka-follow at mga nagiging kaibigan natin sa online. Ito po again si Energetic Mamita or Rames Almabel. Marami pong salamat at pagpasensyahan na kung minsan nasisiraan na ng ulo dahil nga sa dami ng mga trials. But then, huwag tayong patatalo. Ingiti-ngiti lang natin yan.
At ang paggamit ng social media ay atin pong nakasanayan gamitin sa magandang bagay. At sharing is caring lagi mga kaibigan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kung ayaw nila sa atin, mas ayaw natin sa kanila. As long na nandyan ang Panginoon sa'yo, kahit di ka pala simba, hindi ka chismosa, aba, 100% ang buhay matiwasay. Ayan, bye for now!